Hello, no. So ngayon, no, a friendly reminder, no, para sa lahat, no, na mga kaibigan natin, kamag-anak, or kahit sinong mga tao, no, na kapatid natin in Christ, kahit sa mga tao, no, na hindi nakikilala sa ating Panginoong Kristo, or kahit sino, sa lahat ng tao sa mundong ito, lagi nyo po itong tatandaan ang sasabihin ko. Huwag po tayong magiging mapagmataas sa mga bagay na nakamit natin, sa mga tagumpay na naabot natin, sa mga achievements, mga pangarap na nakamit, o sa mga kaalaman na ating napapala dito sa mundong ito. No, lagi nating tatandaan, no, na lahat ng iyong pinaghirapan, pinagsikapan, or pinaghirapan na itayo or ipundar, pagdating ng araw niyan, mawawala yan lahat. Yang bahay or ikta-iktaryang mga lupain na binibili mo, farm or ano man yung mga residential lot na binibili mo, pinupundar mo sa dahil sa iyong sikap at tiyaga, 200 years from now, iba na ang magmamay-ari niyan. At yung mga tao na nakatira doon sa lupain na yon na pinagsikapan mong itayo ngayon, binuhusan mo ng buong buhay mo, lakas at lahat ng hirap at pagod, binuhos mo upang maitayo ang isang bagay. Pero 200 years from now, hindi alam ng mga tao kung ano ang hirap at pagod na iyong ginagawa upang mapundar lamang ang mga lupain na yan or mga bahay na pinagsikapan mong maitayo. Hindi kanila makikilala at hindi sila nakakaalam na pagdating ng araw sa iyo, no? Wala na rin silang pakialam sa mga nagdaan. Ang iisipin din nila yung sarili na lang din buhay. Kaya para saan ang lahat dito sa mundong ito? Dito sinabi dito sa Biblia, sa Ecclesiastes, vanity is vanity. Walang kabuluhan talaga ang lahat. Ang araw sisikat sa umaga at magsisiting sa pagdating ng hapon. Paulit-ulit lang yan. Pero ang buhay ng tao, unti-unting tumatakbo. Tumatanda ang tao hanggang siya ay babalik sa lupa. Kasi ang oras ng bawat tao lilipas. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinagsikapan mo ngayon, 200 years from now, iba na ang magmamay-ari niyan. At wala silang pakialam sa iyo, hindi kanila aaksayahan ng panahon na kilalanin or isipin man lamang na sino kaya ang nagmamay-ari sa lupain ito or sa bahay na ito noon. Wala na silang pakialam niyan. 200 years from now, lagi niyong tatandaan yan. Kahit nga 100 years ahead, wala na talaga tayo dito sa mundong ito. Kaya dito sa mundong ito, wala talaga tayong ibang pagsikapan kundi magpundar tayo ng mga kayamanan na mananatili habang buhay doon sa kaharian ng ating Panginoong Kristo. Hindi dito sa mundong ito na panandalian lamang na hindi natin mahahawakan ng habang buhay kundi sa iilan lamang na panahon at taon. Kaya para saan ang iyong kahangalan dito sa mundong ito? Para saan yung hatred na nandito sa bawat puso mo sa iyong kapwa? Para saan yung pagiging madamot mo? Para saan ang lahat ng yan kung pagdating ng araw, ang lahat ng pinaghirapan mo, iba na ang makikinabang? Kahit mga anak mo, mga apo mo, hindi na rin makikinabang yan. Ilang taon, years from now, ang lilipas. No? So, lagi mong tatandaan ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo lumalapit sa atin upang tayo ay abutin. Kaya dapat ang gawin natin is abutin din natin siya habang inaabot pa niya ang kanyang mga kamay para sa atin. Kasi baka pagdating ng araw, huli na ang lahat, hindi na natin siya makakamit, hindi na natin siya maabot. Dahil nga masyado tayong naaliw o busy sa pagkamit o sa pagpundar sa lahat ng mga bagay dito sa mundong ito na hindi naman talaga natin
mapapakinabangan ang habang panahon. Kaya para saan? Vanity is vanity. Lagi niyong tatandaan ang nakasulat dito sa Ecclesiastes. Ito ay nagpapaalala para sa mga tao no na masyado talagang namumuhay sa makamundong bagay at nakalimutan na nila ang totoong buhay sa ating Panginoong Kristo. Lagi niyong tatandaan. Dito sa mundong ito, hindi tayo magtatagal. Lilipas tayo at mamamatay tayo pagdating ng araw. Mamamatay tayo pagdating ng panahon. Para saan ang lahat? Nagtatayo ka ng mga buildings, nagtatayo ka ng mga magagandang bahay, malalaking bahay. Bumibili ka ng mga maraming sasakyan or at mga assets or ano pa man. Pagdating ng araw, lahat ng yan, wala na talaga yan. Maglalaho yan pagdating ng araw. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. No? Anong makakamit ng isang tao kung maabot niya ang buong mundo? Lahat ng kayamanan, kung pagdating ng araw, mamamatay siya. Kung siya ay mahirap naman sa paningin ng ating Panginoon, anong makakamit doon? Kaya lagi nating iisipin, no? At unawain ang kasulatan dito sa ating Panginoong Kristo. Kasi ang utos lagi sa ating Panginoong Kristo ay kilalanin siya. To know Him. Kasi dito sa mundong ito, wala tayong mapapala. May mapapala dito sa kung may mapapala man tayo dito sa mundong ito, temporary lamang yan talaga. At hindi yan panghabang buhay. Sandali lamang ang buhay sa mundong ito. Pagsikapan natin no na makapasok sa kaharian ng langit, yan ang utos ng ating Panginoong Kristo. Kasi maraming mga tao no na tumatahak sa malapad na daan kung saan maraming mga tao nagsisiksikan. Yan ang mga taong namumuhay dito sa mundong ito. Namumuhay sa makamundo, nagsisikap upang makamit ang lahat ng tagumpay, lahat ng achievement dito sa mundong ito, kanilang mga pangarap, pero hindi nila alam na ang daan pala na tinatahak nila ay patungo pala sa kapahamakan na walang hanggan. Pero doon sa daan na makipot, iilan lamang talaga ang namumuhay doon at tumatahak doon sa daan na pinagdaan ng ating Panginoong Kristo patungo sa buhay na walang hanggan. Iilan lamang talaga yan. So pagsikapan po natin, no? So huwag tayo magiging alipin sa mga bagay dito sa mundong ito. Magiging hangal dito sa mundong ito na akala natin na buong panahon natin, pagsikapan natin na makamit itong mga bagay na inaakala natin ay mapakinabangan natin habang buhay, yun pala, temporary lamang pala. Ilang taon lamang ang lilipas. Iba na ang may-ari na. So para saan yun? Hindi ka ba ma-discourage nun? Na pinagsikapan mo ngayon, naghirapan mo, binuhisan po pa ng buhay, pero pagdating ng araw, hindi ka na nakikilala. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari, kundi iba na ang nagmamay-ari. Sa tinatayuan mong bahay ngayon, lilipas ang 200 years from now, ang may-ari na niyan, mga fast food chain, wala na ang lahat. Wala na talaga, lilipas tayo dito. So para saan? Para saan ang lahat ng bagay dito sa mundong ito? Kaya payo ko sa lahat, unahin talaga natin ang Panginoong Kristo. Kasi ang inilaan or inihanda ng ating Panginoon para sa mga taong nagmamahal sa Kanya ay hindi iyan naaabot sa isipan ng tao ngayon. Pero maganda ang tatanggapin ng mga tao na namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon para sa mga tao rin na nagmamahal sa ating Panginoon kaysa sa mga tao mismo na inuuna dito sa mundong ito. Lagi nating isipin na unahin natin palagi ang ating Panginoon. Ang sinabi dito sa ating Panginoon, seek the kingdom of God first. Unahin nating hanapin or paghariin ang kaharian ng Diyos, ang Diyos sa ating puso, bago ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Kasi ang lahat ng mga bagay, alam na ng Diyos na yan ay ating dinidesire, pero hindi yan dito sa mundong ito, kundi doon sa Kanyang kaharian. Kasi dito sa mundong ito,
hindi yan mananatili. May inilaan siya para sa mga taong nagmamahal sa Kanya doon sa Kanyang kaharian, kung saan walang makakaagaw, kung saan yung mga kayamanan na ipinupundar mo sa pagsisikap mo doon sa ating Panginoong Kristo para sa mga taong nagmamahal sa ating Panginoong Kristo ay para sa iyo talaga habang buhay, di gaya dito sa mundong ito na temporary lamang. Kaya maraming mga tao dito no na nakamit nila ang kanilang mga tagumpay, achievements, marami na silang kaalaman, nagiging mapagmataas na sila. Kung akala na nila sa sarili nila ay alam na nila ang lahat, nandyan na sa kanila ang lahat, pero ang katotohanan, sila pala ay mahirap, hubo at bulag sa katotohanan sa paningin ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya unahin natin ang ating Panginoong Kristo at ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, idadagdag niya pagdating ng panahon. No, so hanggang dito na lamang, no, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.